guys, I've been assigned to discuss at least 2 topics of statics and 2 topics of dynamics of rigid bodies, no? And I would actually need to teach you then calculator techniques na pwede natin magamit para maging mas madali ang pag-solve natin. Ayan guys, ang gamit kong calculator ngayon is Canon F789 SGA in transparent casing. This is isa sa mga recommended na calculators na magagamit natin sa board exam currently. Since madaming naging issue nun, kaya ngayon nag-restrict sila ng mga calcul. Yung mga casio na advanced, hindi na pwede yun. Anyway, meron tayo siguro dalawang problems. Isang problem for, sige, sulat muna natin. Statics tayo, no? So, statics is one of the core subjects sa civil engineering. Civil engineering ngayon. Dito magsisimula yung pag-ikot ng mga mundo nyo. Kasi, kailangan ng analyzation dito. And kailangan din nating ma-recall yung mga topics such as trigonometry, trigonometry, geometry, pwede din, and physics. May physics din dito mangyayari. Okay. Ang gamit kong libro is 1001 Solve Engineering Mathematics. Solve Problems, no? Maganda tong pang-review sa Corel din. And different topics. So, sa statics, punta tayo sa tinatawag natin for, equilibrium, no? Papakitaan ko kayo ng calculator technique. Okay. So, let's say, sabi dito sa problem, 3 forces, malakas naman boses ko, diba? 3 forces, 20 Newton, 30 Newtons, and 40 Newtons are in equilibrium. Find the largest angle they will make with each other. Okay? So, mangyayari dito, no? Anong topic nga ba to? Equilibrium of forces. Ayun. Let's say, create tayo, no? Let's say, meron tayong 20 Newton. 20 Newton. 30 Newton. And yung isa is 40 Newton. Yan, 40 Newton. Ngayon, anong angle daw dito ang tutulong sa atin, or basically yung hinahanap kasi yung largest angle. So, trigonometry tayo guys, di ba? Cosine law. No. So, ano nga ba yung cosine law natin? Cosine law. Okay? So, let's say, side ni A, B squared plus C squared minus 2BC. And cosine theta, no? Cosine yung angle opposite to the relative side or yung pinaka-side nyo, no? Kaya nga, sabi ko sa inyo, trigonometry. Parang review pa lang to, pero ang focus natin is, yung topic is equilibrium of forces to. Equilibrium. Hindi pa spelling ko ata. Equilibrium. Ayan, tama. Equilibrium of forces. Isa to sa mga basic topics sa statics, no? So, kunin lang natin, no? So, isolve natin kung gusto nyo, isa-isahin nyo. Pero, ang mangyayari kasi, dito banda yung pinaka-malaki, no? So, calculator technique natin, no? Madalas kapag nagko-cosine ako, para mapadali yung buhay nyo, halimbawa, angle kukunin natin, gawin nyo na lang, angle A, di ba? Let's say this is A, no? Ito si A, ito si side A, okay? So, gagawin ko sa angle, ganito na lang, shortcut nyo na. Sa calculus, ito yung ano nyo. So, our cosine
Kung i-algebra nyo naman yun a squared minus b squared minus c squared all over 2bc. Yun na. Kuha-kuha na kaagad. O. Ngayon natin sa calculus ha. So, our cosine, a squared natin is considered to be 40. Gawin natin itong b, gawin natin itong c. So, ano to? 40 squared minus 20 squared minus 30 squared all over 2 times 20 times 30. Yan. Right. Saan ako nagkamali? Yan. Meron tayong negative 2. Nga pala. Negative to guys ha. Kasi kapag in-algebra nyo, negative to. So, mali pala ang nilagay ko dito. Ayan. Ang resulting ano natin is, sorry, paggalaw-galaw ako guys ha. 104. Okay. Dito tayo sa baba. Is equal to 104.4775 degrees. Ayan. Ito yung answer natin. Largest angle, no? Tingin pa tayo ng equilibrium of forces. Try natin yung itong problem na to. So, ito yung nangyari guys. Ayan. Kasi para sa akin, mas madali nang i-type nyo ng ganito kaysa mag-shift solve kayo. Mamaya, pakita ko kayo ng shift solve. Solve tayo ng pang statics. Pa. Okay. A 100 kg daw, weight. A 100 kg weight rests on 30 degrees incline. Neglecting friction, how much pull must one exert to bring the weight up the plane? Okay? Sige, try natin to. Sabi daw, meron tayong block na 100 kilograms ang weight. Pero naka-incline yung plane, di ba? Ayan. Let's say 30 degrees yung incline niya, ha? Tapos, drawing natin yung, block. Ngayon, yung weight natin, syempre, directed to earth, di ba? So, pababa. So, regardless, pababa pa din siya. So, 100 kilograms. Ayan. 100 kilograms ang ating 100 kilograms ang ating weight ng block. Tapos, ito pala, kapag inclined surfaces kasi, syempre mag-iiba yung x and y axis mo. Pati yung mga forces applied sa object, mag-iiba din. So, since kung weight mo, ano yung angle dito? Diba? Ayusin lang natin Let's say, ito yung, yan. Anong angle ang ilalagay nyo dito? Okay, 30 degrees to. Kasi naka-incline nga siya ng 30 degrees. Ngayon, baka magtaka kayo, bakit nandito? Sige, label ko muna. Ito yung tilted x and y axis nyo. Ha? Mas okay na yung x and y axis nyo, ibase nyo sa inclined surface. Okay? So, kung ito yung surface mo, ito yung x pala, ito yung y. Ngayon, lahat ng forces, i-adjust nyo in terms of the incline. No? So, kung i-imagine natin, kapag 30 degrees tayo dito, di ba? Imagine natin ganito yung block nung una. Okay, so ganito yung 100, di ba? Ngayon, flat tong surface mo. Kapag in-incline mo siya, let's say ito yung y-axis mo, ito yung normal ng x-axis. Kapag in-incline mo siya ng 30 degrees, tinaas mo, syempre parang uurong yan eh. Uurong. Diba? Kapag gumanon yun, malamang, itong y-axis na nakadikit, magta 30 degrees siya. Diba guys? Ayun. Sige, hindi naman yung pinaka-focus natin, pero sana na-gets nyo yung pag-analyze doon. Ngayon, ang pinaka-calculator techniques natin, pwede tayo mag-shift solve dito. Okay? Ngayon, using our knowledge of physics, at ihalo natin siya sa statics, may tinatawag tayong summation of horizontal forces and summation of vertical forces. Ano? Okay. Kasama to sa magiging equilibrium of forces. Kasi syempre, static guys. So, ibig sabihin, equilibrium siya at ibig sabihin, kailangan mag-equate, equal to sa zero lahat. Okay, ngayon,
continue natin yung pag-solve. Ngayon, ano ang mga horizontal forces na meron dito sa block na to? Ano nga ba? Well, to be honest, ang meron lang dito ay yung weight. Isa lang naman yung pwersa niya, di ba? So, kung titingnan natin, 100, syempre may angle siya. Kung pababa, 30 degrees, di ba? Para makuha natin yan, wala kasi ako ibang pen eh. Pero, itong 100 degrees, na may 30 degrees, dito ko ilagay, 30 degrees. Di ba? Ito yung 100. Ngayon, syempre makakati siya sa ganito. Pag ganito siya, tapos may pag ganun na force. Okay? Kaya gumanon siya. Ayan in-enlarge ko lang in-enlarge ko lang. So, isipin nyo na lang, ito yung 100 mo, isang diretsyon to, itong yung hindi broken line. Syempre may horizontal force siya dito at vertical force dito. Okay? So, kung 30 degrees to, okay? Mangyayari, ito yung horizontal force niya, ha? Okay? So katoa guys. Try ko ulit yun. So katoa. So, para makuha natin yung vertical force niya here na pakaliwa, yun yung itsura niya, di ba? Pakaliwa. So, magiging negative 100. Okay. Sine ba o cosine? Okay. Yung 30 degrees, galing siyang y-axis. Naka-attach siya sa y-axis. So, para makuha natin horizontal forces, sine 30 degrees siya. Okay? Misconception yun ng ibang students na kapag sine, y kaagad. Kapag cosine, x kaagad. Hindi ganun yun. Kailangan nyo tingnan yung kung saan nanggagaling yung angle. Kapag galing sa y, syempre mag-iiba yan. Sundan nyo lang yung SOHCAHTOA. Ngayon, ito yung horizontal, di ba? Ano ba yung SO or sine? Opposite ng angle over the hypotenuse, di ba? Yung hypotenuse natin in this case is the 100. Pero the point is, meron ka naman ng hypotenuse. So kapag sinolve nyo yan, magiging 100 sine 30. Ngayon, bakit naging negative? Kasi relative to the x-axis, kaliwa is always negative. So ininegate natin yan. Okay? Pakaliwa lang. Ngayon, ano yung niya? Vertical force. Pababa din, di ba? Pababa. Relative to the y-axis na tilted, ha? So, negative din? Okay? Negative 100, so syempre, cosine na yan. Cosine 30 degrees. Okay? So, ang pinaka-problem pala natin, ulitin ko lang, ha? So, meron tayong 100 kg, negative friction. How much pull must one exert to bring the weight up to the plane? So, isa pa lang kulang na component dito, hindi natin na-include. Ito dito. Meron kang tali dito, kailangan mo i-pull, may pulling force. Ano ang minimum mong kailangan na pulling force para ma-pull mo siya sa bring the weight up to the plane. Ibig sabihin, mapapataas mo siya. Anong pwersa to? So, syempre mag-a-add tayo ng P dito. Nga lang, yung pulling force, sakto lang siya sa X, di ba? So, ibig sabihin, horizontal force lang siya, hindi siya apektado ng angle. So, tapos pakanan pa siya, di ba? So, plus P. Yan. So, ang mangyayari talaga, ito, walang kwenta to, yung vertical forces. Pero, pinakita ko lang sa inyo yung pag-analyze, kasi, hindi naman porket na, dito, hindi naman porket walang kwenta to sa problem, hindi na pwedeng, consider. No? So, pinakita ko lang yung pag-analyze. So, ang mangyayari, dito tayo focus. Kasi yung kailangan natin yung pulling force, diba? So, P is equal to, minus 100 sine 30 is equal to 0. So, P, transfer mo lang dito, is equal to 100 sine 30 degrees. So, the pulling force na kailangan para ma-pull mo
ang box up the incline is simply 100 sine 30. So that's just 50 kilonewton. Kilonewton pala ito lahat. Okay. Whoops, sorry. 50 kilograms pala guys, sorry. Ayan. Nga lang, hindi naman kasi ito force. Sa totoo lang. Ito yung weight, in terms of weight. Pero, kung gagawin natin itong force, kailangan natin 9.81 sa gravity. Para ma-convert siya into Newton. 490.5 Newton. Ibig sabihin, kailangan ko ng 490.5 Newton para hilahin yung box na 100 kilograms pataas ng incline. Ngayon, paano gawin yung shift solve dito? So, negative 100 sine 30 plus, gawin nyo na lang alpha x, diba? Ngayon, alpha calc para mag-equal sign. Equate siya sa 0, diba? 0. 0. So, tingnan nyo guys. Ngayon, mangyayari, shift calc. Guys, common mistake ng mga estudyante, hindi nila alam ano ibig sabihin nito. Ang unang hihingin sa'yo ng calcu is, ano yung estimate mong sagot? So, para sa safe side, sa mga ganito naman, default nyo muna yung 0. So, enter, then, magpa-process yan, binigay sa akin yung sagot talaga. Okay? Ngayon, kapag shift solve nyo ulit kasi ito, let's say, nag-100 ka, estimate mo lang yan maaaring magbago yung sagot niya. In this case, hindi nagbago. Pero sa mga crucial na may decimal or kaya may negative answers, yung shift solve neto, kapag nagkamali ka ng estimate, ang laki ng, hindi mo napansin na input mo pala, sobrang liit na number, or sobrang laking number, as the estimate for the calcu. Baka ang bigay sa yung sagot niyan, mag-iba. Basta, lucky lang tayo na, ang simple lang ng equation natin na isa lang talaga yung pwedeng sagot. Pero pag mga quadratic equations, doon tayo magkakatalo, no? Basta yung hindi ganito kasimpleng equation, kapag shift solve kayo, kailangan alam niyo yung estimate. Siyempre, paano mo malalaman yung estimate? Kailangan mag-analyze ka, no? So, ayun yung unang topic sa statics, equilibrium of forces. Ngayon, ang next topic natin is, so, let's say, dito na tayo yung talagang pang real life. Let's say may beam tayo. Beam to Okay? Sabi daw, a beam rests on a fulcrum 1.2 meters from one end. Okay? So let's say, ito yung fulcrum niya. Okay? Okay, good. By the way, this is called a pin support, may introduce naman sa inyo yung ibig sabihin ng iba't ibang supports Pin or hinged, roller support, fixed support, madami pa yan guys. Ngayon, ang importante maturo ko sa inyo, yung mga calculator techniques na kailangan natin. Okay? Ano pa ba? Okay, so meron tayong 350 kilograms here, diba? And, sabi pala daw, a weight of 350 kilograms is suspended from this end, causing the beam to balance. Ibig sabihin, sa isang end, naglagay ako ng 350 kilograms, ayun, para mabalance yung beam. If the weight of 350 kilograms is suspended on the opposite end of the beam, it is necessary to suspend a 1,000 kilogram weight on the first end in order to effect an even balance. Find the length of the beam. Yun. So, right. Drawing ko muna yung pinaka-solution niya dito. WB. Sabi daw, 1.2 meters on the other end. Okay? And, ayan. So, kung hindi natin alam yung length ng buong beam, nga lang, alam natin na itong length na to, itong buong length na to ay X. Okay? Raise ko lang itong statics na ano siya. Okay. So, ibig sabihin, itong length na natira is, kung 1.2 ito, pwede tayo mag-denote ng X minus 1.2.
Ayan. Ngayon, yung weight ng beam. Tama ba itong 810 naman? Okay. Right. Ayan yung unang sitwasyon. Ngayon, sabi, paano kung naglagay ka ng 1,000 kilograms dito sa isang end? Okay? Ayun yung sabi ng problem eh. Meron kang WB dito at nandito yung 350 mo. Alright. Ito weight to ng beam. So, mag-introduce tayo ng concept called moments. At, na-introduce ko to dati nung huli akong video eh. Basta yung moment, yun yung pag-ikot ng isang force on a point. On any point, depende sa reference mo. So, let me just check. So, meron kang load dito, at ikaw-consider mo sa problem yung weight ng beam. So, nangyari, kapag nag-moment tayo at this point sa fulcrum, okay? Okay, tingnan na, isa-isayin natin. 350, okay. Ang moment ay force times distance. Okay, force times distance. Force mo is 350 kilograms. Okay? Times, ano yung distance niya from the point of reference? So, x minus 1.2. Itong distance na to. To here. Okay? Next. Okay, clockwise is positive pala ha. Clockwise is positive. Kapag, inano nyo naman, kapag inikot nyo, di ba? Clockwise naman. So, clockwise. O, tama. Clockwise naman siya. So, positive. Next. Plus, itong weight ng beam na kailangan nating ma-solve. Okay? Kasi consider mo siya. Is technically, WB, di ba? Mag-produce siya ng clockwise ulit. So, plus pa rin. Nga lang yung distance niya. Tandaan nyo, ang weight ng isang rectangular beam ay lagi na sa gitna. So, meaning, 0.5x to, 0.5x to. So, from, anong distance to? Yun yung mahirap i-confirm, di ba? Ngayon, kung titingnan natin, it's simple as, itong 1.2, ito yung buong 0.5, di ba? Ito yung 1.2. Edi ang distance natin is 0.5x minus 1.2. Ayan. Next is minus, kasi ito counterclockwise ito eh, kapag umikot eh. Diba? 1,000 kilograms. Ano ang moment arm niya? Or yung distance niya from, ito yung 1,000 diba? Ano yung distance niya from the reference point sa fulcrum? 1.2 meters. Alright. Kapag sinimplify mo to, magkakaroon ka ng equation eh. Which is, okay, ito yung equation niya. Di ba ito yung unknown mo? WB, kapag sinimplify nyo yan guys ha, WB is equal to 1,200 minus 350 x minus 1.2 all over 0.5x minus 1.2. Let's label this as equation 1. No? Ngayon, meron pa tayong pwedeng isang equation which is yung una pa ng setup na drawing ko. Yung bago ilagay yung 1,000 kilograms. Okay. Bago ilagay yung 1,000 kilograms, yung 350 kilograms dito. Let's label that as equation 2. Actually, ito na equation 2, guys. Yung pangalawang condition. Yung unang condition na isang load lang, yung wala pa yung 1,000 kilograms. Gawin natin equation 1. So, kapag sinet up natin yan, nag-moment tayo. Di ba, tinanggal mo lang to? Tinanggal mo lang to. Okay? Tapos, nag-iba kasi yung pinaka-orientation niya. So,
magiging 420 all over 0.5x minus 1.2. Ngayon, paano natin nakuha tong equation 1? Kapag nag-moment cut fulcrum, right, na kino-consider pala yung 350 kg sa isang end. So, magiging 1.2 to eh. So, erase ko lang ha. Nasulat ko naman na yan. 1.2 yung distansya niya, and magiging minus siya dito. Kasi nga counterclockwise. Plus 0.5x, yun pa din. Ngayon, kapag inano mo yan, simplify mo yan, makukuha mo si WB, na-isolate mo na siya. Ngayon, ang mangyayari lang, equate the two equations, ayan na yun. Magagamit mo na yung Shipson. So, we have 420 here minus, nakalagay dito? Yan. Hindi pala minus 0.5x. Ano pa? Minus 1.2. Yan. Equal. Yan. Ngayon, pwede mo ito yung shift solve eh. Ano pa? Nga lang, na-notice nyo, mag-analyze tayo ah. Ito 420, tapos ito 0.5x minus 1.2. Pwede mo lang makancel out yung ano eh, 0.5x minus 1.2. Paano? Multiply both sides by 0.5x minus 1.2. Matitira ko na lang sa 420. So, magagamit mo din to sa shift solve, no? X minus 1.2. Yan na lang natira sa'yo. Shift solve natin, guys. Mangyayari is, check natin, mabuti. Baka may nakulangan ako. Ayan, guys. No? Shift solve na lang natin, no? 420 is equal to 1,200 minus 350. Okay. Estimate 0 ulit. This will be the answer. Ibig sabihin, ano to? Ano tong x na to? Diba, enable natin siya as the whole length of the beam. So, 3.43 meters. Yan. Diyan muna natatapos yung statics part natin, guys. So, one last, calculator technique din is, hindi lang sa calculator mismo kung ano yung pipindutin mo, pero kung gaano kakabilis magpindot. Okay? So, I advise isang calculator technique na habang nag-aaral ng engineering is, syempre pag time pressure yung exams, di ba guys? I-practice nyo, mabilis kayo magpindot nang hindi kayo nagkakamali sa equation. Kasi ako, nasanay ako, pindot ako ng pindot, tapos minimal na lang yung naging mistakes. Syempre pag time pressure, kailangan maano tayo mag-solve, hindi tayo pwede matagal mag-solve sa isang problem. No? Ayan. So, next topic is dynamics.